difference ng dalawa. So, unahin po muna natin yung mono. Si monocrystalline or si mono, ito po yung unang solar cells na na-invent. So, since siya yung una, so siya po ay gumagamit ng high-grade silicon. So, since high-grade silicon ang ginagamit sa kanya, ang efficiency niya po is from 50% to 20%. So, ano po ba ibig sabihin ng 50 to 20% na efficiency? So, meaning po niyan, kapag meron nag-reflect na sunlight sa solar panels natin, 15 to 20% nun is yun yung kino-convert niya to electrical energy. So, since mataas yung efficiency ng solar cells natin, mas maliit yung space, yung size niya compared kay polycrystalline. So, since, for example, same ng wattage, no? Sabihin natin 710 watts. Pag pinag-compare po natin yung size ng monocrystalline at polycrystalline, mas maliit si mono compared kay poly. So, malalaman niyo po yun mamaya kung bakit pag-discuss na natin si poly. So, again, ang efficiency po ng monocrystalline is 15 to 20%. And mas nakakapag-provide po siya ng aesthetics pagdating sa bubong. Since darker nga po yung shade niya, so kahit anong kulay ng bubong niyo, magbe-blend siya doon. Ang disadvantage lang po ng monocrystalline is mas mahal siya compared kay poly. Since high grade nga yung silicone na ginagamit sa kanya. Since hindi siya, parang hindi siya budget friendly, no? Kaya po, doon po lumabas yung tinatawag natin na polycrystalline na solar cells. So, si polycrystalline, so ito po yung parang tinatawag natin na budget beam. So, gumagamit siya ng low-grade silicone. So, kanina, di ba si mono, so 15 to 20% ang efficiency. Si polycrystalline naman po, ang efficiency niya is 13 to 16% lang. So, yan po yung reason kung bakit mas malaki yung size niya compared kay mono. So, kung titignan niyo po, no, so, in logical way, parang makapag-provide ka ng 710 watts, since mataas yung efficiency ng mono, konti na lang yung solar cells na gagamitin mo. So, nagigets niyo po ba? So, ganun din naman po kay poly. Since maliit lang yung efficiency niya, kailangan niya ng mas maraming solar cells para ma-achieve niya yung 710 watts. So, kaya siya mas lumalaki. So, yun lang naman po ang yun ang disadvantage niya. But with regards sa lifespan, parehas po silang maabot ng 25 years. And after 25 years, so gagana pa rin naman po yung solar cells nyo, pero bumababa na lang po siya ng up to 80%. But again, gumagana pa rin siya. Hindi niya na lang ma-maximize yung efficiency, yung capacity niya. May po ba? May